Marami sa atin, mabuting mga Kristiyano, matibay ang pananalig sa Diyos at edukado. Pero hanggang ngayon, naniniwala pa rin sa kulam. Paano nga ba ito maipaliliwanag? Sa munting kubong ito, sa pusod ng kabukiran, sa probinsya ng Abra, matatagpuan ang huli at pinakatanyag na baglan o manggagamot sa kanilang tribo, si Arsenio. Dito makikitang nakasabit ang mahigit 50 buto ng panga ng baboy. Pero hindi raw ito mga agimat o anting-anting, kundi tanda raw na nakapagpapagaling siya di umano ng kulam. Yung kadalasan na linalapit sa akin na nagpapatulong, yung mga nakulam, kaya yung mga naano sa mga anito, masamang espiritu. Kaya pinapainom ko ng langis na may mga damo-damo para mailabas yung linagay nila na kulam. Ito ang tinatawag naming luwalo, yung parang dasal. Ang mga pinaniniwalaang nakulam, kailangan daw kasing mag-alay ng baboy. Matapos katayin, niluluto. Kinukuha ang atay. Dito raw nalalaman kung ang biktima o may sakit talaga raw nakulam. Yung tali, parang may tao na gusto sa kanya na kukulam. Naniniwala po kayo sa kulam? Oo, Bakit po? kasi karamihan ng nakukulam na nagkakasakit na. Kasi pumupunta sa doktor, wala naman. Ngunit kung dati-rate, dagsa sa kanya ang mga nakulam daw para magpagamot, nabawasan na raw ito ngayon. Kunti na kasi pinatay yung mangkukulam dito sa amin. Kaya natatakot na yung mga tao. Katulad di umano ng nangyari sa Sitio Alimusgan, sa bayan ng San Juan, nito lang nakaraang linggo, kung saan ang isang 68 anyos na lalaki pinatay dahil lang sa hinala. Na nakikita siya paggabi, naglalakad lang pero ganung edad hindi na naglalabas ng ganung ano. Mukhang gusgusin yung matanda, mukhang hindi nag-aayos sa sarili. Yung sabi naman ng iba, tuwing gabi raw nagbabago siya ng anyo, nagiging pusa, aso o baboy. Sa kwento ng mga kapitbahay, madalas daw nakikita ang biktima na si Rogelio Gavanes, mag-isang gumagala tuwing madaling araw. Naging usap-usapan daw siya. Hanggang sa nitong Agyes ng Pebrero, bandang alas 7 ng gabi, umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril. Hanggang sa kinabukasan, nung nakita na lamang ang kanyang malamig na bangkay. Araw-araw kasi po na tinatawag ko siya ng makati sa bahay. Tinatawag ko siya pero hindi sumasagot. Kaya pinuntahan ko doon sa bahay niya. Pag dating ko po doon, nakita ko na lang doon sa may pintuan na naka-ambusay siya. Kaya po nagsisigaw na lang po ako. Base sa investigasyon ng pulis, nagtamo ang biktima ng 3 tama ng baril sa dibdib at kanang paa. May naririnig daw sila na usap-usapan nun na may parang mangkukulam. May kapitbahay daw ata ma'am na kan. May nagkasakit na isa pero nakan din, gumaling din. Pero pinalis na yung matanda nun. Ayon sa anak ni Mang Rogelio na si Aiza, college pa lang daw siya. Pinagchichismisan na ang kanyang ama. Kasi hindi naman totoo yun. Kasi naniniwala ako doon, mana-mana daw yun. Yung anak lang ang pagmanahan. Eh kung totoo yun,
Eh di sana magkukulam na ako ngayon kasi anak ako niya. Pero hindi raw ito totoo. Nahusgahan lang ng mali ang kanyang ama dahil lang sa kakaiba niyang panlabas na anyo na ang hindi alam ng marami, bunga ng trahedyang pinagdaanan niya. Taong 2000, nabiyudo si Mang Rogelio. Ang kanyang misis namatay sa panganganak. Simula raw noon, wala nang nag-asikaso sa kanya. Kung totoong magkukulam man ang ama ko, eh di sana yung mga kapitbahay nila namatay na lahat. Kasi pag may masarap na pagkain si amang binibigyan naman niya. Pinili daw ni Mang Rogelio na mamuhay mag-isa sa maliit na kubo, malayo sa mga tao. Ang kanyang anak, inalagaan ng mga tiyahin at pinag-aral. Pero wala raw kaaway si Mang Rogelio, kaya laking gulat nila na siya'y pinatay. Ang masaklap hanggang ngayon ni hindi pa matukoy na mga otoridad kung sino ang bumaril kay Mang Rogelio. Hindi ko pa nasabi sa kanya na I love you, Papang. Pero nararamdaman naman ni Papang na mahal ko siya. Hindi na raw bago ang ganitong mga kaso o insidente sa bayan ng San Juan sa Abra. Isa rin daw babae ang pinaghinalaan. Ang biktima, ang 67 anyos na si Josephine Decan. Meron pa nung 2012 pa ata yun, ma'am. Parang pangalawang beses na daw nun, ma'am. Kasi binaril din nung dun sa dating bayan po niya. Galing sila sa Tinig. Ganun din ang usap-usapan doon sa kanila sa Tinig. Parang ganun din. Mangkukulam din. Sa barangay Silep, naroon si Mang Policarpio, ang biyudo ni Josephine. Jadi kwa, paltog na. Kwa raya. Agramid ko ti likot nga kwa. Nagsangsaw kami bagamon la sa nalanitog batin. Kaya kita natuang. Ayon kay Mang Policarpio, 2 beses na raw napagkamalan at napaghinalaan ang kanyang misis sa dati pa raw nilang bahay. Minsan na rin itong binaril pero nakaligtas. Jadi karayan. Ada kami ti kwa. Pakarso. Taltalon kami mga ida. Kaya kwa. Napan nagkalap ti si dami nga ida. Lamos. Suspect man. Pero dyan, tinagapon. Siyempre, kay at hospital ko kami. Pero ang pagkakaligtas daw ni Josephine, ang tila lalo pang nagpaigting sa mga chismis na meron siyang kakaibang kapangyarihan. Dahil sa insidenteng iyon, nagpa siyang mag-asawa na lumipat ng bahay. Pero hindi pa rin tumigil ang mga matatabil na dila. Hanggang sa pinagtangkaan muli ang buhay ni Josephine at tuluyang napatay. Hindi malaman ni Mang Policarpio kung saan nagsimula ang mga usap-usapan na wala naman daw basehan. Masakit tiri inak. Tinpanakikas dyan. Nagip ko isa. Talagang madi. Tiri inak. Hiling niya ngayon, katarungan. Ayon sa pananaliksik namin, meron na minamana mula sa mga lolo't lola. Meron naman na self-taught, yung positibo, hilot. Yung kabila nun, kulam. Kaya malalim ang ugat niyan sa kultura natin. Kaya pinapagbawal yan ng ating pananampalataya mula pa sa Bible hanggang sa pagtuturo ng simbahan. Dahil nilalagay mo sa sarili mo ang kapangyarihan ng Diyos. Na dapat sana ang buong pagkatao natin nagtitiwala tayo sa Diyos at nananalangin sa Kanya. Nito lamang nakaraang linggo, inihatid si Mang Rogelio sa kanyang huling hantungan.
pinawarik ang sama ng loob ng kanyang anak na si Aiza. Yung panlabas niyang anyo ang hinusgaan niyo. Dapat tiningnan niyo yung puso niya. Kasi ang ama ko, mabait yan. Hindi siya mangkukulam. Sana kayong nanghusga. Bahala na ang Diyos na mang sentensya sa inyo. Sa moderno nating pamumuhay ngayon, hindi madaling isipin kung bakit may mga naniniwala pa rin sa kulam. Pero sa nangyari, kina Mang Rogelio at Josephine, makikita na ang mga simpleng paniniwala o hinala na wala namang matibay na basihan o ebidensya, hindi simpleng bagay lang.